Okay, special episode 1708, 1709, and 1710. Dahil nasabi dito, maging noble ka, may visionary, at saka protector. Tanungin natin yung barahan ng mga bituin. This is a tarot. Tanungin natin siya kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat nating gawing ugali sa pagsasama, sa pagtatrabaho, no, sa pakikipagrelasyon, sa pag-aalaga ng mga anak, pakikitungo sa mga tao sa paligid natin. Kasi kung wala kang proteksyon, hindi ka talaga magkakaroon ng special na sixth sense para ma-detect mo lahat-lahat. Yun yung pinakaano doon. Kasi the most important thing kapag meron kang protection is parang na-activate yung sixth sense mo at hindi ka magiging tanga na uli. Okay? So this is the first card, 1708. Ace, diba? And then, second card, 10 of Pentacles. And then the third card, 7 of Pentacles. Okay, so kalimitan kasi kapag sinasabing Ace of Pentacles, ito yung katotohanan. It goes with honesty on how yung ipapakita mo yung sarili mo sa katotohanan. No, sabihin mo yung totoo, kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano man yung mga bagay na naging dahilan ng paghihiwalay ninyo, tanggapin mo. No? Kung meron mang mga tao na nasagasaan at ikaw yung naging dahilan, tanggapin mo. Kasi hindi ka magkakaroon ng ultimate na blessings. This is the ultimate blessings, no? This is it. This reflects a happy family, no? Ito yung panahon na pwede kang ikasal, pwede kang magpakasal, pwede kang magkaroon ng maraming negosyo, at magbe-benefit ang buong pamilya mo dito. And this is all the one of the ultimate blessings that you have sa buhay mo. At bago yan mangyari, ito muna yung katotohanan. And this is the 7 of Pentacles. Kasi ito naman, kung nakikita ninyo sa ibang baraha kasi, para itong lalaking nakayuko, na nakatingin sa pera na natabunan ng mga halaman. So, ibig sabihin nito, meron kang mga blessings. Kailangan mo lang talagang i-push yung sarili mo, na antayin mo ang tamang panahon para ibigay sa'yo ito. Kasi meron namang sun. So, ibig sabihin, may mga blessings ka. Matutupad. Medyo ano lang siya talaga. Dahil, ang buhay natin, hindi naman ganun ka-perfecto eh. So, ibig sabihin, nakadepende pa rin yung buhay natin sa kung paano tayo magpakatotoo, maging totoo, at magiging honest sa lahat-lahat. Kasi, may mga tao na aminin man nila o hindi, pero naging normal na sa kanila yung pagsisinungaling, yung paggawa ng kwento, yung paggawa ng dahilan para lang makalamang sa ibang tao, yung paggawa ng maraming palusot para hindi na mautusan, no? Hindi makapaghugas pinggan, lahat na lang. Tapos yung iba kasi, kapag nahuhuli or nalalaman na bubuking, dinadaan sa away, dinadaan sa kunwari, galit at pataasan ng boses para hindi na siya ma-call out sa mga pagkakamali niya. No, lalong-lalo na kapag nabuking ka, na nagsisinungaling ka, dinadaan mo sa galit. Minsan nag-iiskandalo, minsan naghuhurumintado. 'Di ba may mga ganun eh. So, yun yung isa sa mga parte ng defense mechanism ng mga tao na guilty. So, para gumaan ang buhay mo, no? Para hindi mabigat yung blessings, hindi ganun kahirap, no? Lahat-lahat. Ang key para lang lahat ito makamtan mo, ito yun. Yung pagsasabi at pag-aamin ng katotohanan. Kasi kahit ilang beses pa ulit-ulit yan, no? Kung katotohanan ang sinasabi mo, lalabas at lalabas yan, walang script. Pero kapag nagsisinungaling ka, makaraan ilang buwan, ilang taon, makakalimutan mo yung script mo, mahuhuli ka na nagsisinungaling ka. So, 'di ba? Mas maganda pa rin at mas easy pa rin yung pagkakaroon at pagsasabi ng katotohanan kaysa magsisinungaling ka. Alam mo, kalimitan sa katotohanan masakit. Masakit talaga.
Kapag sinabi ng tao na kaya ka iniwan kasi tamad ka, hindi ka marunong maglinis, o ilang beses ka nang pinagbigyan, pinatawad ka na sa kasalanan mo, pero hindi ka nagbago. Nagbago ka panandalian, pero hindi bumalik ka din sa dating ikaw. Meron kasing iba na sa mga magulang din, no? Hindi nyo rin maiiwasan yung mga anak na magkaroon ng hinanakit sa inyo, tampo sa inyo, galit sa inyo, dahil yung kasalanan ninyo is tinatago ninyo yung totoong sitwasyon sa kanila. So, mas mahalaga at mas maganda habang maaga pa kung ano yung nangyayari sa inyo ng magulang mo or ng mga magulang nila. Ikwento mo sa anak. Huwag mo nang antayin pa na ibang tao pa magkwento kasi may dagdag bawas yun. So, mas maganda na galing mismo sa sarili mo, sinasasabihin mo, nak, hindi ako, pasensya, hindi ako perpektong ina. No? Kaya tayo iniwan ng ama mo dahil nung maliliit pa kayo, lagi kaming nagsusumbatan, nag-aaway, nagsisigawan, no? Nagbibilangan kung sino maraming ginawa sa bahay, sino maraming responsibilidad, sino ganito, sino ganyan. Kasi parte na ng buhay natin yan, kung tutuusin. No? Kapag ikaw ang babae sa pamilya, inaasahan talaga na ikaw gagawa ng household chores bilang ilaw ng tahanan. At kapag ikaw naman ay napunta sa papel na padre de pamilya, understood na ikaw yung breadwinner. Ikaw talaga gagawa. Ikaw yung magdadala ng pera sa loob ng bahay para sa lahat-lahat. So, hindi po pwede na isumbat mo sa kanya na pagod ka. Dahil ginusto nyo yan na magkaroon kayo ng anak. No? Ginusto nyo na damihan ang anak nyo. Ikaw din na wife, alam mo din na kapos at kulang ang sahod ng asawa mo. Bakit mo pa dinamihan ang anak nyo? Tapos, alam mo din na ganun lang kaliit yung sahod niya. Bakit ang dami ng utang mo? Di ba? Sana, para wala kang problema, hindi ka nangutang. Pinagkasya mo kung ano man ang meron. At kung mangungutang ka din, yun lang yung kaya mong bayaran. Yung kaya mo, tawag nito, yung, kaya mong isettle sa pinakamadaling panahon. Kasi may mga bagay na yung ibang tao nangungutang dahil sa negosyo. Yung iba nangungutang dahil may pasyente sila. Yung iba naman nangungutang dahil sa kailangan nila yung pera pangdagdag sa puhunan. Pero marami akong nakilala na nangungutang para lang ilakwatsa, no? Isugal, iinom ng alak, nangungutang para sabong, nangungutang para kung ano-ano pang meron doon na temptasyon sa buhay. So kung hindi mo kaya, no? Kung yung ambisyon mo is magkaroon ka ng pera para maging sikat ka sa grupo, mapasama ka, mapabilang ka sa mga grupo ng mayayaman, wag ganun. Kasi darating at darating ang panahon, mabubuko ka na hindi ka mayaman. Tapos, wag kang mangarap na lahat-lahat makakamtan mo. No? Mas maganda, gawin mo lang ang makakaya mo. At kung ano lang yung ibibigay sa'yo, yun ang tanggapin mo at pasalamatan. Dahil kapag nakikita ka ni universe at ni God, na noble ka at saka humble enough ka, then you will have the blessings sa dulo. Hindi naman kailangan na yung blessings nasa unahan eh. Kaya ka nga pinaparanas ng problema para bago ibigay sa iyo yung blessings, wais ka na, handa ka na. So, ibig sabihin, kung sa tinagal-tagal ng panahon, immature ka pa rin, wala kang blessings na aasahan. Kung hindi ka marunong tumayo sa sarili mong paa at hindi mo kayang harapin ang problema, huwag kang umasa na uunlad ka sa mundong ibabaw. Yan ang katotohanan. Dahil hindi po pwede na ang pagyaman mo, iasa mo sa ibang tao. Ang pagyaman, ang pagkaroon ng mga bahay at gamit, dapat pinaghirapan. Okay?
hindi regalo.